Kumusta naman mga kabyanan? Ari mo kitaliwat nagabalik sa inyong mga panimalay. Kag salamat gid sang iya katutom sa atong kabuhi nga sa gihapon ari kita kag makapadayon sa pagtuon sa iya bilidhon nga pulong agod nga magiyahan kita sa pagkabuhi ayon sa iya kabubuton. Sa bagay amo ni atong goal diri sa pagtuon no sang mga sinulat ni Apostol Pablo which primarily ginsulat gid niya sa mga kasimbahanan sang Ginoo. Kag of course, individually, sa mga tumuluo gid no? Remember nga ining book of Ephesians, ginsulat ini ni Apostol Pablo to the saints and to those who are faithful in the Lord Jesus Christ. Gini ginsulat niya sa mga balaan, no? Sa mga santos o kung sa mga linuwas, sa bunang putang balon sang saint na explain na nato nina. Sa katuyuan nga gusto na Apostol Pablo ang iyang handom, no? Kag ang iya balang pangamuyo nga ang mga yara kay Kristo Jesus magsunod sa dalanon nga ginpreparar sang Ginoo para sa ila, para sa aton nga tumulo. That's why naton naton diri kag liwat nga ma-remind kita nga from Ephesians chapter 4 to the end of the chapter sang book of Ephesians gina-emphasize ni Apostol Pablo ang Christian walk, ang pagginawi gidya naton. That's why mangin sensitive kita sina, kay I hope nga mangin aware kita, bisan diin man kita nga bayan sining kalibutan, kay tikisabla no, aware lang kita nga tumulo ta, kunara ta sa simbahan. Pero pagwa ta sa simbahan, bisan gali sa aton balay kisa nalipat ta nga tumulo gali kita. Kag and then kunara kita sa aton mga trabaho, kasi kalipat ta nga tumulo gali ta kag compromise ang atong kabuhi. That's why nakita ko man nga need nga hindi lang kun Sunday nga magpamati kita sang mensahe sa pulong sa Ginoo. Pagbisan sa adlaw-adlaw nga tanan, pasalamat sa Ginoo technology nga ginhatag sa aton kay gining pamaagi nga bisan diin kita malambot kita sang pulong sang Ginoo. Nagpasalamat ko nga madamo kita sa mga kauturan nga kisa hambal ganila sa akon sa ilang mga comment nga pastor, ari na ang imo gin-share sa akon sa book study sa Ephesians sa sining adlaw. Salamat gid nga sa matag adlaw may ara gid kami pamatian sang pulong sang Ginoo nga naga-remind sa amon no sa pagkabuhi sang tadlong. Tinami man na yung comment. I know may aramang guro nga natak-an ti imo man iya desisyon, way taga pamilit sa imo yo whether nga pamatian imo. Pero paramdam mo naton nga kung tumulo kita, hindi lang kita ya tumulo kung Domingo, no? We are not only Sunday Christians. Kada adlaw-adlaw nga tanan, no? Nga aton nya kabuhi bilang Kristohanon sa matag adlaw gid. Amo na nga kinahanglanon man tani everyday may ara kita reminder from the word of God. Kag amo nagapangayo mo ko sa inyo pangamuyo nga ma-sustain ko man kay hindi man lawg-lahog nga naga-broadcast kita no nga naga-record sin everyday agud nga sa diin ma-feed o kung mapakaon ng aton kalag sang kalanon sa pulong sa Dios. Of course, my primary obligation is to Lifeway Church no diri sa Bacolod kag sa mga tumulo which pasalamat ko sa Ginoo and how they support the work and makita man ako ng mga tumulo sa Lifeway sang ila kabuhi kag ang ila pagtinguha sa pag-alagad sa Ginoo. So hindi lang sa Lifeway kuno sa tanan sa inyo nga tumulo ini nga program ginhimo ni for everyone nga magapamati. Kabayang atong study sa Book of Ephesians no and maybe later masaylo kita sa iba na mga libro kay importante na nga sa matag adlaw matagaan naton sang sa atong program 30 minutes ang Ginoo nga ma-prepare kita sa pag atubang sang kalibutan no nga baliskad iya ang ila ginawi panawagan ni Apostol Pablo na ang pervert generation no ang baliskad nga pagginawi isang kalibutan sa aton nga mga tumulo. So amo na nga magapadayon kita diri sa pagtuon. Of course ari kita gyapon diri hanungod sa walk kag kapon. So kung sa nagligad atuloy nga semana kay Monday to Friday lang ining aton nga broadcast natun-an ta ang ikatatlo diri nga paggawi no magawi sa gugma. I know hindi ni mahapos ang ginahambal ni Apostol Pablo diri nga we should be followers of God as dear children and walk in love. Pero gitagaan kita sang ni Apostol Pablo diri sa example nga makagawi kita sa gugma kung ginatulok tang kabuhi sang atong Ginoong Kristo. Amo gani akong tabiron nimo by context no hindi bala ginhambal gid ni Apostol Pablo nga ginpili niya kita kay Kristo Jesus sa katuyuan nga magkabuhi sang balaan kag hindi sa lawayon sa sining kalibutan. So that's why nga hindi mo na mabayaan ang pundasyon na gitunan sa Ephesians chapter 1
nga hindi lang sagad debate parte sa mga pinili. Ang Ginoo ya may ginapili gid man niya matuod no nga luwason niya, pero ang kondisyon ara kay Kristo no. Kaklaro sina we are chosen in Christ. So kung ara ka kay Christ, chosen generation ka, kag ginhambal man ni Apostol Pedro. Kag ara ng katuyuan sang Ginoo nga matabo sa kabuhi sa matutuod nga Kristiyanon. Kung gina-assume mo lang ya nga tumuluo ka, wala na yung gina-assume lang kay may basis ang pagkatumuluo mo in Christ. Na amo lang daya, kung ara kaya kay Christ, sigurado nga ikaw ya gipiligid sang Dios sa iya kaluwasan, pero may katuyuan sa gani sa mo kabuhi. Di karon kung dra ka lang ya naglibot-libot sa natawag naton chosen kag gusto nimo i-prove sa kalibutan nga may ginapili ang Ginoo kag kung sinulan dayang ipili mo maluwas, hindi mo niyang katuyuan sang Dios. Waya naguntat sa pagkapinili kundi sa pagkabuhi. Siyempre, piliyon giman sang Ginoo ang mga tao nga gusto ya magkabuhi sang tadlong Kay ang mga di tumuloya, hindi man niya mapilit sang Ginoo, kundi hindi man niya ma-influence ang kabuhi sa mga unbeliever, di ba? Di paano ka karon sunod sa gawi sang Ginoo, labi ni sang gawi ni Kristo Jesus kung why mo gani siya makilala kay mo manluluwas. So first of all, nga kilalahon mo gid si Kristo kag batunon mo gid yang imo personal manluluwas sa imo kabuhi kasubong bala sa mag-asawa nga bagbatunay gid. Hindi pwede nga kaslon duha ka tawo kay wala sila naghimo desisyon to accept one another, no? As husband and wife. Na malabutan nato na diri sa book of Ephesians. Kung maglambot kita sa relationship sa husband and wife, there must be a decision to know Christ. So natuan na kahapon no, that we should walk in love. Sa pagsugpon sina, may note lang kong imbutan diri that the word love mentioned in verse 2 is from the Greek word agape, which is the love of God. So mo to na explain ako sa nagligad nga mga inadlaw nga ang agape gugma ini sang Dios in spite of kind of love. Sila without Christ, the only love we have is eros and phileo. So pumana ang akong explain sa inyo sa nagligad nga ang eros, the if kind of love may kondisyon. Kag ang phileo, the because of kind of love, kay ginahigugma ko ikaw, bangod, nga utod ta ka, nanay, tatay, abyan nga malapit sa akong kabuhi. So, may limit ina ang gugma. But the agape love, which is the love of God, is shed abroad in our hearts, silindi by the Holy Ghost or the Holy Spirit, when we were justified by faith in Christ. Na mabasa mo na, na-quote ko na sa nagligad. Pero aring verse, kung gusto nimo kuhaon nila nga support. Romans chapter 5 and verse 5, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So klaro ginhambal sa pulong sa Ginoo nga ini nga gugma sang Dios ang agape ginhatag sang Ginoo sa aton mga tagipusoon paagi sa balaan nga espiritu nga ginhatag bang sang Dios sa aton nga nabasa man naton sa John chapter 16 sa nagligad nga amo na ang ginhambal sa atong Kristo nga importante nga maghalin siya agud makabulos sa balaan nga espiritu nga amo siya ang magakonviktar, magahikot sa kabuhi sang tao. Without the Holy Spirit, we cannot live the Christian life. That's why nga dapat dependent kita sa Ginoo, no? And then sila Christ exemplified the love of God. As we understand and know the love of Christ, we can learn how to love even the unlovable. We can truly walk in love. Diba kung sinigugma ni Kristo, kung matunan natin ini nga pirmi na gin-emphasize ni Apostol Pablo nga maintindihan tang gugma ni Kristo, sa bagay hinambali na sa nagligat nga naton if you still remember Ephesians chapter 3 verse 17 and 18 and 19, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, the depth, and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So klaro no nga ang gusto maintindihan nga ginsulat ng Apostol Pablo diri nga maintindihan ta ang gugma nga ginhatag sa aton sa Ginoo, that we are capable to love even our enemies. Di ba budlay na higugmaon ni mong kaaway, ti mando mo na sang Ginoo. Abo na gani kung nagapabugal kaya nga tumanon mong kasuguan agud maluwas. Paano mo tuman ang love your enemies? Kung wala kaya Kristo sa imong tagipusoon, budlay niya patihon. Kay posible lang niya ang agape nga love kung may Jesus ka sa imong tagipusoon. Siya nang pinakalyabi dat.
Amo na nga ginhambal niya diri nga ang atong tigipusoon should be grounded in the love of Christ. Nga maintindihan ta no to the word comprehend. Maintindihan naton kaupod sa mga tumuluo kung ano kasangkad, kalaba, kadalom, kataas ang gugma ni Kristo. Maintindihan naton ang gugma ni Christ nga siyempre labaw sa tanan nila gani panglakaak o kung labaw sa aton ihibalo. Di mo na gani nga hindi mo lubos maintindihan pero at least no maka-comprehend ka sang gugma sang Ginoo kag ma-equip kita kay ang mga tao nga nagapadayon sa pagkilala kay Kristo nga nagatuon bahin sa iya and to know His love more and more, they will be filled with the fullness of God. Katawang sila nga promise, no? Okay? And then, silindri, I know that it's not easy to walk in love. Correct, no? Mudlay nga magawi ka sa gugma kay kung balikon tong istoryahan ta nga by nature, Galatians chapter 5, verse 19 to the following verses, ang gawi tayaya kontra gaya sa kabubuton sang Dios mo, no? Tanang niya kahigkuan, tanang niya sala sa aton natural nga kabuhi kung pabayaan ta lang yang atong kaugalingon kag hindi ta magdepende sa Ginoo kag sa balaang nga espiritu, dili ta magagawi sa wala imbes nga dili sa tuo nga ginabutang sa Ginoo sa aton, no? Amo na nga ang word of God ginagamit sa Ginoo to remind us, and I hope it will remind us every day. Kaglantawon ta kun diin nga banas ang aton nga ginalaktan. Kay may ara kita gidiyang natawag nga dalanon sa mga tumuluo. Kag amo na tawag naton nga dalanon sang pagkamatinumanon kag pag-usisa sa pulong sa Ginoo. Ang handom ni Apostol Pablo, and of course that is also my desire sa mga tumuluo. That's why every Sunday nagawali kita, prayer meeting, Sunday evening, and every day para ma-remind kita nga mga tumuluo kung bala ara pa kita sa dalanon sang Dios o kung nag-awas ta sa dalanon sang Dios. Di ba mo hambal ni Pablo sa kay Timothy, 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17. And all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction, so that the man of God, no, will be furnished unto all good works. So adlaw-adlaw katanan magin matinalupang doon kita sa pulong sang Ginoo para nga hindi ta mag-awas o kung magwa sa iya nga dalanon. Di kung magwa kita sa iya teaching, amo na gina-review kita sa Ginoo. Amo na hindi kita hindi ta ma-offend kung gina-remind ta sa aton mga sala. Now, kung makabati kaya sa mga mensahe kasubong sininga daw masakit, imo man na desisyon kung patihon mo ko hindi. Kung gusto mo imo life ma-bless, listen to God and obey Him. Kung hindi kaya mag-obey kag mag-rebel ka, anong excuse me, anong kung mag-rebel ka, ano biyang maayong resulta sina? Kundi wala. Muna, no? So, even though it's not easy to walk in love, pero kung matunan ta, nga amoy ning gugma sang Ginoo, no? Silindiri, those who don't have Christ cannot obey this commandment. Sakto man. Because they simply are not capable. Di ba? Why not capable? Bangod nga wala na sa nature sang tao ya ang gugma sang Dios. Amo na po malundra nga kinahanglan naton si Jesus Christ kay bangod sang ginbato naton siya suno sa Romans chapter 5 nga gin-justify kita sang Ginoo kag ang iya na mga resulta isa dira nga ang gugma sang Dios ginbutang sa aton kabuhi. Kita mo sila ni John no, sa 1 John chapter 3 verse 17. But whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shut it off his bowels of compassion from him, how do we let the love of God in him? Di na sa mga tumuluo, no? Kung nagasiling kita nga, o kung siling ni John Dira, nga kung naangkon naton ang mga pagpakamayo sa ning kalibutan, kaya nagkita tang utod ta, nga nagkakinahanglan, kag hindi kita wag na sina, kung hindi kita maghatag sa iya, kung hindi kita magbulig, kag ang word ring gamit, shut it up his bowels of compassion from him. Punggan nimo inang natawag nga pagkabalaka sa imo utod. Paano mabalaan? Paano ka makasiling nga ara ang gugma sa imo kabuhi? So isa na iya sang test sang natawag naton whether you really have the love of God kay hindi ka lang ma-offend but basically as human being mga selfish kita mo maiayahon. That's why nga kung nabato naton si Kristo nga aton manluluwas kagapuyo siya sa aton kabuhi, i-change na ang aton perspective sa pangabuhi. I-change ang aton attitude. If any man be in Christ,
he is a new creature, di ba? So testin na nga kung may kita mo na nga bululigan, kung may ara ka man lang, no? Galit sa subong sila nila sa subong nga panag-on, damo ka sa scammer eh. No? Tinubla sa itong wine na scam. One time, alas 4 sa aga, nag-prepare ko sa mensahe, may nag-message sa akon sa messenger nga pas, may arakada, may kinanglantan ko, no? Amo ni nga amount ba niya, padala lang sa akon nga GCash. So natingala ko man kay nang auto diyo, wag ginaga hulam, no? Kay may sarangan mo. Pero nahack gali siya, ti careful ta sina. Amo nag-isa nga daw nahadlukan ta nga maghimo sa isa ka butang kay basi bala scammer kung hacker ang masugata ta. Pero of course, the Lord, hindi na siya magpabaya. Tagaan niya kita sang wisdom. Kaya mo to, no? God has given me the wisdom. Hindi na pag-entertainar. Pagkaaga, mo to ang sila sa isa na hako pastor. I know, hindi wag ka man niya pangayo. Balang ko nga daan, wag ka pangayo mo. Kay may negosyo man siya nga iya, how come alas 4:30 sa kagahon mangayo ka imo ya GCash. Amo na, no? Pero in a way, kung may ara gid mga tao nga nakilala mo minatud-on nga kinahanglan kag you shut up your bowels of compassion in him. Diin to ang gugma mo da, no? That's why silang diri sang aton nga gina-study is to walk in love, be sensitive to the needs of others, and be compassionate, especially to those who are lost and in need of a Savior. No? Di isa pang ginhambal sa mga kauturan man nga galing kay iniblang auto diya, no? Manghulam lang ang manghulam, way bayad-bayad, tinaleksyon mo na sa aton mga tumuluin, no? Nga hindi mo ta mag-abusar, kay iba niya to, hindi mo man balaan ang motive mo. Maybe gusto niya na mag-intra sa isa nagka-fellowship group o sa isa kasimbahan, kay iya gali tuyo iya nga mangutang, kag iway bayad-bayad, okay mo lang ang mangutang ka kung kinanglanon gid. Basta bayaran mo man, galing kay once mo lang kung magsukot na mangakig ka na imuya, amo gid ang katabo, no? But of course, silinter sa Ephesians chapter 4:31 and 32, liwat, mo naging take up to sa niligan niya adlaw, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, and even as God, for Christ's sake, has forgiven you. So when we talk about the love of God, ang resulta dira iyan, no, nga gina-change ang inong aton attitude, nga mangin compassionate man sa iban. Of course, wala ito mang ginabali, wala ang natawag nga wisdom sa pag-intindi, no. Di mo na bala ang Ginoo, hindi mo pabaya mo. Kag, matublas lang ko sa inyo nga na scam man ko aga pa, pero kinanglan pangamuyuan mo kapanumdumon kung bala insakto ni kay gauso daan scammer subong, and God will give you the wisdom to understand if it is really right or wrong. Namo nang nami ya. Alright, so let's shift to another topic, no? Ikaapat dira nga walk is walk in the light. Okay, so do not walk as Gentiles, number 1. Number 2, walk in truth. Number 3, walk in love. Kag diri sa Ephesians chapter 5, verse 3 to 14, naghambal din nga magawi sa kapawa. We are called out of darkness into His marvelous light. Ginahambal ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano sila niya? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Di sino biyang ginhambalan ni Apostol Pedro da? Kundi mga linuwas. Kahit ang mga tao nga gintawag, halin sa kadulom, pakadto sa kapawa. So it talks about the believers. Wala lang naghambal sa mga religyoso nga tao, when naghambal na hanungod sa mga Sadducees kag Fariseo, gambal na hanungod sa mga believers of the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 5 verse 3 to continue, no? There is a walk in the light. Sila ni Apostol Pablo, but fornication and all uncleanness and covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. So kung nagagawi kita sa kapawa, hindi ta maghimo sa mga butang buluhaton sang ara sa mga kadudulman, no? The works of darkness. Ang fornication ginhambal dira ni Apostol Pablo nga isa na sang ginahimo sa kalibutan subong, no? Bisan ang social media open na kaayo, no? That's why nga makita mo gid ang downfall sining kalibutan.
Kay ang fornication actually is a relationship between couples, no, nga unmarried. And of course, we understand nga ang relationship sa babae kag lalaki sa mata sang Ginoo ya blessed ina kung nakasal. Pero ti subong do ay naman nagauso. Damo-damo sa mga partner, ilis-ilis partner. Natawag na nga fornication. Sex was given by God and it is a blessed thing for between married people, but it is not. Kung sagwa sa marriage, hindi na yan nanamian ng Ginoo sina. I hope it's a reminder to us. Ang tanan niya kahiguan. Kita mo ang fornication ginbutang sa level sang uncleanness kag covetousness. Ano lang covetousness, no? Paghamkon. That's why aragi sa ating commandments nga do not covet thy neighbor's wife. Tayo, di ba? Patamalon di kaya mag-covet sang hindi imo. That's why nga ang natawag nga relationship sang babae kag lalaki kung ginapanagiyahan na ninyo ng aduwa by marriage, then there's nothing wrong with that. It is a blessed thing. It is God's plan in order nga mag-reproduce ka makaangkon ka sang pamilya. But to use sex outside marriage is not approved by God. No, daw mabugatin ang halambalanon. I hope nga makonsider mo na whether you agree with God or not. Not me, but God, no? Kung ka-agree ka sa iya, kay siya nagambal mo nga do not be covetous against thy neighbor's goods and even against thy neighbor's wife. So, fornication and uncleanness or covetousness, ang nambalya, brother, let it not be once named among you as becometh saints. Kabay nga hindi na kamo pagtawgon nga amo kamo sina kay mga santos kamo ya. Dito ko lain man na nga mga santos nga adulteros. Dito do ini nga duha ka word bla do hindi compatible. Kay ti kung magsiling kaya nga santos nagapanumdum kag gidya sang balaan nga tao. Damo na nga ti siyempre sa belief natin mga Pinoy daw lain ang meaning sang saint sa aton ng mga santos nga nagkalamatay. And I hope you understand yan yung word nga saints is applicable to the living believers. No? Hindi sa mga santos yung naglamatay na. Hindi iway naghambal kay San Pedro, kung kay Pablo, kung kay Maria, kung sino da. It talks about you and me who believe in Christ. Kaya dapat sila hindi ni makita ang amuni nga buluhaton, ang mga kahigkuan, ang fornication o kung relasyon nga hindi acceptable to God. Kag ang pagpanghamkon. No, iway niya inangagawi hindi na sa kapawa. Kaya we are being challenged by God here to walk in the light. Kag usually, di ba? I think you will agree with me, nga ang mga sala ginatago sa hindi makitaan bala. Pero that's why subong worse na gid no. Kay imagine bala sa social media ini nga mga bagay makita mo na. So wala na ginatago way back in 1980s, hindi po gani makita ini mga bagay, no? Di sa bagay hiling natin, kaya patuya ang social media, wala pa Facebook, wala pa YouTube, di sa pag-uso sini nga technology, so ang tanan bukas. Pero sa aton mga believers, even though the world will not agree with us, which I know, the world will not agree with us, kaya wala sila kakahadlok sa Diyos, di masubukan pala kadlaw, no? Kung mag-abot sa katapusan nga tinion, in the judgment day, sa great white throne judgment, amo na ang masubo nga hitabo gid, no? Okay, so silindiri sa verse 4, neither filthiness nor foolish talking nor jesting which are not convenient but rather giving of thanks. Hindi lang to ang fornication, hindi lang ang fornication kag ang cleanness, kag ang covetousness, hasta pa ang kahigkuan. Hindi na buluhaton sa mga santos o kon sa mga balaan o kon sa mga believer. Foolish talking, no? Kisa ang mga believer, ang mga tumuluo, kisa gagwa sa baba ng mga lahog, do hindi na mabaton. I'm not saying hindi ta magpakadlaw, kaya ako kadaan joker mo. But let us understand, yung aton mga jokes should be wholesome. Hindi tayo magsunod sa hambal, sa language, sa kalibutan, nga subong niya, why na ganyan filter, no? Ang jesting actually, natawagin niya crude jokes or vulgar or filthy jokes. Nablang gagwa sa batang mga binastos ng mga pululungon, which are not actually acceptable. Kag silindiri Apostol Pablo, they are not convenient. But a believer, instead of speaking bad words, should always use their mouth in giving thanks to the Lord.
Tiyang subo pagid no, nga damo man sang nag-claim nga Christians, nya kung Sunday, ara mo makita sa simbahan, praising the Lord, worshiping, pero pagka Lunes at Tuto sa Sabado, lain naman nagagwa sa baba. So makita mo dira ang inconsistency. You know, friend, I hope that you will consider this. Ini natun-an ta, medyo mabugat, pero tuod na no, lang tawag lang atong kabuhi, if you claim to be a Christian, kag hindi consistent ang imo life, there's something wrong. Ti ano gali kung Domingo lang gali kaya Christian? Ti what about Monday to Saturday? Kamusta ang kabuhi mo? Ti mo na guro nga silin la kisa kita mo damo ko nung gahilibi sa simbahan kung mag-service. Kay silin la gahibi bangod nga grabing nahimo nga sala kag ang Domingo amo ang time nga iula nila ang ilang mga kasalanan ka maghibi. Ti even though God understand will forgive us, pero abusar man na kayo, no? That's why nga wala tayagin luwas ang Ginoo para maghimo katuntuhan. Amo na gani may isa ka religious teacher, no? Nga nagatudlo man, patay na to gani siya eh. Nga wala siya kapati, sinatawag nga one save, always save. Kasi linya ti kun ina nga doktrina nagatudlo nga kung naluwas ka gid bisan anong himuon mo, ti ano binakaron kay luwas ka pagkatapos pagusto ka lang kung anong ginahimo mo, no? Ti wala man actually lang Bible naghambal nga kung linuwas ikaw, magpagusto ka lang sa kabuhi mo. Abi, lang tuwabi da sa ginatun-an ta diri kon bisan si Apostol Pablo kung naghambal nga karon kay ikaw na hilway na, pagusto ka lang sa imo himuon. Hindi gid mo na ay. Sa bagay, malabutan ta man ano ang warning ni Apostol Pablo na hanungod sa freedom. Sa bagay sila niya, do not use your liberty in order, to do something which is not acceptable. Halungan tang aton kahilwayan kay ginhilway kita ni Kristo mo. Pero wala ya kita ginhilway sa aton mga sala kag magpinagusto. Di ba sa ginaturan tadi, ang tuyo iya sang Ginoo nga ginluwas siya ta agud magawi sa iya. Namo na iya ang saktugid, no? Wala kita ginluwas ang Ginoo agud magawi sa gawi sa mga hintel kag magbalik sa aton mga kasalanan. So maybe mo nang hindi nila nakita, o maybe may ara man nagatudlo sina nga karon kay Kristohanon ka na, you can do anything you want. O hindi mo gid na makita sa Bible nga now that you are saved, you can do anything you want. Amo na gurong reason nga hindi naman makonvince ni mga false teachers nga magsiling ang kaluwasan, one save always save. Kay hindi man nila nakita sa damo ang Kristohanon ang kabuhi nga dapat ikabuhi sang Kristohanon, di ba? Pero hindi mo na madula ang kaluwasan kay once we are saved, truly we are saved. Once we become a child of God, we will always be a child of God. Once we have eternal life, we will always have eternal life. Bisan sa word na lang eternal life, hindi ba lamang kabiyanan? Ang nabato naton, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Di pamangkot kung kabuhi nga walay katapusan, saan na matapos? Hindi butambolon, you cannot lose your eternal life because you are connected eternally with God. Di galing, kung na mo rason niya karon nga naluwas ka na, pagusto ka natin, daway man ay gurugin butang actually, no? Sa pulong sa Ginoo. That's why, no? Silindri ni Apostol Pablo ang iya goal sa evangelism. Ano sila niya sa Acts 26 verse 18? To open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So, silindri, how can we win people to the Lord if we are still living in darkness? So amo na nga wala nga pagusto ang Ginoo siya na sila nga pagusto ka lang sa kabuhi mo kay karon nga luwas ka na. Pagusto ka lang. Hindi mo na mabasa abyan utod sa Biblia. May katuyuan ang Ginoo kung nga agin luwas siya ta. Di ba? Ephesians 2:8 and 9 and verse 10. We are saved by grace through our faith in the Lord Jesus Christ. And because of that, no, hindi kita makatikal nga kita naluwas paagi sa itong hinimuan, kundi paagi sa pagtuon naton kay Kristo Jesus na angkon tang kaluwasan. And then verse 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work. Di kung ginatunan mo sa maidid ang pulong sa Ginoo ginasulat ni Pablo, ang teaching niya nga maluwas kita paagi sa pagtuo kapag baton kay Kristo Jesus nga tumanuluwas. Na angkon naton ang eternal life. Hindi na naya madula. We will always be a child of God. We will be saved forever. We will never lose eternal life. Kaya once na dula ng eternal life, kung madula sa imo, hindi ito eternal life, linabaton mo Temporary life, guro to ya. For once you accept
eternal life, that is your position since the time you believe until forever, eternity. Pero wala gid gintudlo sa Bible nga ginluwas ka sang Ginoo para magtinunto. That's why ginambalat sa inton anta nga kabay niya hindi niya makita sa inyo nga mga balaan inang mga sala nga iya ginhambal ang fornication, di ba? Ang uncleanness, covetousness, filthiness, foolish talking, jestings, which are not convenient. So it's my prayer nga kabayan nga sa aton tunan sini nga adlaw, no? Nga makahatag sini sang pagturupangod sa aton. Di kung daw na-offend ka siniya nga pulong, hindi kagid magtubo. Hindi kagid mangin mapuslanon, kung hindi mo pamatian kay gusto mo ya, gatas lang niya imo imnon. Di ba pwede nga mo na naasta nga tigulang ka na. Hindi kagid niya kalakat maayo kung hindi ka magkaon sa mga meat. Mumana kita nga tumulo. We will never grow. We will never be effective if we refuse to eat the meat of the word. Okay? So thank you sa pag-upod sa aton siningaga. Tubtub siliwat, inyong alagad, Pastor Pidi Tabag, kabayan Ginoo mo pagkamayo sa aton tanan.